Pasensya ka na, kailangan nating... Okay, pwede po ba eh? Sige na, wag ka nang ano. Kailangan ko yung oras mo ngayon. Okay. Wag mo na munang basahin yan. Mamaya na yan. Lagay ko lang to. Kailangan ko yung tulong mo ngayon. Umiiwas ka na. Yung totoo. Di po, deliver lang po ako ng bigas. Kumuha po sa kabila po, sabihan na po ng kaibigan ko po. Alam ko, stress ka na, Kuya Kirby. Ako. Okay, ganito. Kasi ito naman yung gusto natin nun pa. At Doon na lang po sa tapat po ng ginagawang bahay po lang. Para po di po tayo nakabala po dito. Ako po nanghingi po sa inyo ng pasensya sa ginawa po ng aking kapatid. Hindi naman po nagpuna po sa kanya. Pero gusto ko lang bago ko sabihin yung mga plano ko, gusto ko lang itanong, ano ba talaga yung nangyari sa bahay, Kuya Kate? Ano po? Pagka po hindi po niya kasi nililibay sarili niya. Pagka po kung ano po maisipan niya, yun po gagawin niya. Hindi, yung pagsira sa bahay, gusto ko malaman, ano talaga yung dahilan nun? Minsan po kasi sumusumpong po yung pagka-praming niya. Yun yung ilang araw siya nagutom. Ang sabi ko ng po kay Kirby ka kumuha ko yung maring mayan, huwag ka mahiya. Atawa, marami. Hanggang alas 7 ka ako nag-deliver. Hindi ka ako ako na akong magbabayad ng utang. Kaya nahihiya ako po. Hindi na ako po pwede na gagawin ko pong baby na ako po mangungutang para po may makain siya. Ayaw naman pong ganun. Naintindihan ko, Kuya. Kaya po ako ang pasensya po sa inyo. Pinapaganda niyo po yung bahay po namin. Binawalang yan naman po ng kapatid ko. Okay, sa tingin mo yun yung dahilan, Kuya Kate, doon sa Oo. Walang ibang kumari ng away? Wala po. Sa bahay lang po, minsan po nanonood po ng TV. Kaya nabuo tong plano namin na to. Hindi lang naman ako, pati yung kapatid ko. Dahil ganyan na nga, walang aasikaso, alis ba si Jesus? Oo. Tapos, di ba, ang plano naman yun talaga, yung una pa, yung i-rehab siya. Oo. Ang problema, di ba, nakiusap siya. Tapos, okay naman din sa inyo. Oo. Tapos, yung problema natin ngayon, dahil wala ngang mas... Kasi sa tingin ko, mas lalala siya eh. Dahil wala na si Jesus. Wala po. Sinasabi lang po na, sabi ko hindi kakawabang paano, magkakasama tayo. Mali mo nga, mauna ako sa inyo. Ayun. Naganap ng si Tech Jun. Diyan natin pwedeng dalhin. Ayan yung mga pwede natin gawin muna. Pinag-isipan na namin ng yan. Kasi wala si Jesus. Hindi mo rin na makontrol. Wala naman tatay at mama nyo. Walang kamag-anak naman na pwedeng magbantay sa kanya. Yan ang pinakang Tumawag na si Tech Jun kanina sa DOH ng... Diyan. Kausap na ni Tito Jun yung yung head office ng... Yan. Ngayon, kailangan natin magpunta rito sa Anti-Drug Abuse Office sa inyo dito. Sino yung pwedeng kausapin at siya mag-approach kay Kirby. Kausap na namin to. Yan. No. Yun, okay ba sa'yo yun? Papatingin muna po sa... Hindi, na talaga yun. I-rehab talaga siya. Ito po sa rehab. Opo, para po mabalik sa dati.
Hinihintay ko naman yung ano niya. Di ba nag-usap kami? Opo. Next month daw. Tapos naging next month, next month, next month, next month. Sa tingin ko, ano na eh, wala siya talagang plano. Wala nga. Hindi sa tamad siya. Kumbaga meron siyang problema talaga na kailangan natin gamutin. Oo. Eh tayo, pwede po natin makuha sa painupuin po natin ng gamot. Talaga pong, ako po, may hanap buhay po ako. Hindi, naiintindihan ko. Pero sa akin, Katekram, labag to sa kalooban ko. Kasi nangyari na to kay Kuya Alex eh. Hanggang ngayon, masama pa rin yung loob niya sa akin. Dahil pinapasok ko nga sa ano. Kailangan Ito nito ang mahirap. May isang tao na naman na. Pero sa tingin ko, ano yun, pagka nag-okay naman siya pa yung mag-ano sa atin. Oo. So punta tayo sa barangay. Kailangan kita. Paalam ka muna sandali. Ito pong plano na to, Katekra, matagal na ho talaga to eh. Dapat. Kaso nakiusap po si Kuya Kirby. Okay na? Nakiusap po si Kuya Kirby natin. Okay naman din si Kuya Kit, si Kuya Jesus, na wag na munang ituloy yung plano namin na. Saan yung barangay? Ito lang yata yung barangay, ano? Eh? Andre, may kailangan ako eh. Kailangan namin dala si Gerbe sa Gerbe. Sila? Gerbe. Magandang hapon po. Gerbe. Magandang ano po. Magandang hapon. Ay, Kap. Good afternoon po. Kasama po natin ngayon si Kap Noel Cruz, Katekram. Hihingi po tayo ng tulong sa kanya. Hindi po, kasi may nangyari po sa kilala niyo po yung kapatid niya, Kap. Kuya Kerb. Ikaw na magano, Kuya. Gerbe po, kapitan. Ang rehab na po eh. Ha? Ang rehab na po. Ayaw. Yan. Baka sila din eh. Wala ka nagawa. Kasabi mo gano'n. Wala na po sa sarili. Pagka po bis po siya, naninira na po ng kwarto at pinto. Ang napapansin ko, Sinusot lakad siya ng lakad. Parang wala sa sarili. Nakikita ko lagi yan, Kap dyan eh. Lakad ng lakad, parang wala sa sarili. Kailangan madala sa check-up. Opo. Sir, ano po? Nakausap na po namin yung head ng DOH sa Mega Drug Abuse Treatment Rehabilitation Center sa Magsaysay, Palayan City. Sa Palayan po. Opo. Okay na po doon. Pwedeng din ito. Kailangan lang daw po namin makipag-ugnayan siguro dito muna. Tapos sa Anti-Drug Abuse Office. Kay Sir Jerby. Bakit detect ko siya na? Hindi na po. Hindi na. Kumbaga, Yung epekto na lang epekto. mga Opo. sa rehab pa talaga natin. Rehab talaga. Opo. Tapo kayo lang mic po to, mic, para marinig lang po kayo. Di ba? Sa Anti-Drug Abuse si Sir Jerby. Rayo. Sa ano po ng City Hall. Yeah. Doon po sa legal office. Tapos siya po nangangasiwa tungkol sa mga drug dependent, lahat po nung mga may kasong drugs na nakakalabas sa kulungan. Sa kanya po kasi nagre-report after. Tapos yung kailangan siguro na i-rehab, doon din siguro sa kanya. Kailangan siya kakausa. Hindi, tatanong natin kasi nga, I-endorse lang natin kay Sir Jerby. kasi nga yung sa kanila yung mga nahuli. Yung mga nahuli yun, yung mga Yung sa gamit. kanila, yung mga galing sa Ito kasi matagal na, parang epekto na lang nung gano'n. Gagamutin na lang, parang gano'n. Sa rehab din ba kaya ang pulsak nun? Rehab din? Yun na, hindi O ko sa alam. ano na, clinical na yan, sa hospital na? I-endorse muna, itatanong siguro. Paano maganda? Kasi si Sir Jerby yung head eh. Parang makikipag-ugnayan po yung Anti-Drug Office sa Palayan City. O, nandun lang rehab eh. Para mapasok doon. Yeah. Co-coordinate ko na lang. Pwede siguro eh. Paano didiretso na sila kay didiretso na sila kay Sir Jerby. Hindi tatawag mo. Katawag. Tawag mo. May pupunta dyan para kukonsulto kung paano Yeah. pwede Anong ba oras na pasok sa palayan. Sa palayan Pero, na. ngayon ba kayo pupunta? Kung ano po. Tawag mo ka kasi.
Oo, kay Sir Ako Jerby. number ni Sir Jerby. Sir Jerby. Yung kaso niya. Kap, thank you ah. Thank you po sa... Paano gagawin? Thank you, sir. Baka mo, hindi na pwede gusto kabudalan dali sa kapalayan, baka hindi na Hindi matanggapin. natanggapin. Kailangan i-endorse muna ng city natin. Doon sa office ng Drug Abuse Council. Parang gano'n. Kasi walang tatay, walang nanay. Wala Kaya nahirapan din utong panganay. Naghahanap po ito. Oo, tapos si Jesus. Tatrabaho din yata. Tatrabaho din po. Nakakita ko si Jerry dyan. Nakakad yun. Wala sa sarili. Ang beses ko nakapansin yun. Tinaguro ko pa sa'yo ang kakapapit niya. Nakatira-lakad, wala sa sarili. Kumbaga wala pong makatulong na ano talaga siya. Si Kuya Kit, di naman masisi. Siyempre, tatrabaho. Hanggang gabi to eh. Hindi kayo konsi. Hanggang gabi nag-deliver. Sininira na ng pinto, gano'n? Oo. Hindi naman nananakit. Kapag wala sa sarili, hindi hangin sinusuntok eh. Baka naman di kumakain, kaya gano'n. Pinapako po kay si Kumarin Mayan po ng pagkain po. Meron siya pag talaga kailangan ng pagkain. Bakit po ako? Pero itong mga nakaraang 5 days, doon yata siya lumala eh. Dahil wala siyang parang wala ko siyang kain ka. Itong mga... Pagka hindi po kumakain, parang hinahangin na yung utak. Sir Jerby, hello. Meron po kasing case dito na isang kababaryo namin na dati po kasi dati nang isang parang gumamit nung araw. Ngayon parang may sakit, hindi na gumagamit kasi parang may epekto na sa kanya, parang parang siyang naninira ng pintuan, gano'n, parang naninira ng kasangkapan sa bahay. Parang gusto nang iparehab, pwede ba sir yung gano'n? Hindi na. Parang hindi na sir, parang na lang siya, parang side effect na lang nung pwede naman yan, padala natin po sa pa-check up po muna natin sa psychologist sa Pampanga. Pampanga ba? Opo. Nagawa na po namin pero ayaw niyong uminom ng gamot. Nagawa na raw po Sir Joe, kaso ayaw uminom ng gamot nung ng pasyente, ayaw uminom ng gamot. So, useless din. Pag hindi uminom ng gamot, hindi gagaling. Pag po kasi nakitaan ng sa rehab yan, sa palayan, ng schizophrenia, gano'n. Hindi rin siya i-admit yun eh. Kasi curable pa, gano'n, curable sa medicine. Hindi siya ibang case po kasi pagka merong simptomas ng yung mental health problem. Ang acid lang po kasi nila doon, yung mga sabi nga, yung kaya pang i-tolerate, kaya pang mag-undergo ng rehabilitation program. So pagka talaga sa mental health na, ibang kaso na yan. Sa mental institution na dadalhin, parang gano'n. Pag po kasi mental, wala silang ability para mag-deal ng ganong klaseng problema. Kasi sa rehab po kasi, yung mga ipagagawa activity, yan. Pagka po kasi may sira na yung medyo may sintomas na ng mental health problem, hindi na po kaya. Hindi na kaya sa rehab. Mental institution na talaga. So, nadala na sa Pampanga. Nadala na sa Pampanga, kaso siguro check up. Hindi, private Kap? Private na psychiatrist. So, hindi iniinom yung gamot. Hindi iniinom yung gamot, hindi gagaling. Pagka iniinom yung gamot. Pero Kap, pagkakausap mo ngayon, nakikipag-cooperate naman. Ang lang po, may time na gaya po na wala nga pong kasama. Tapos gusto namin talagang totally kung ano yung pwedeng magawa ng isang
isang rehabilitation center po sa mga ganun. Pa-assess kung ano po yung... Kasi sir, pag kinakausap mo naman daw, okay naman. Converse naman siya. Cooperative siya. Kaya pag lagi yata nag-iisa sa bahay, kaya nag-iisa na lang, medyo maatake yung depression o parang gano'n. Oo po, ang kailangan. Pero mas maganda po kung maipadala pa rin yun. At least makakapag-advise yung psychiatrist natin doon. Saan po, sir? Pwede yan coordinate natin kay Dr. Pangilinan para mai-assist ng mga nurse kasi isa po kasi may sitwasyon. Yung tulad dun sa magkahanap din ng gano'n. Pag nag-iisa, talaga medyo sa tuwang ng pamilya. Diba ako nangyayari dyan na may pinadala kami doon, tinignan, kinausap, nasistahan ito po. Talagang kalinga lang din ang pamilya kailangan. Meron po kasing hindi pa pupuntahan sa akin. Kaya ang mangyayari po ba? Hindi sir, ang maganda pa ma-refer mo na kay Dr. Pangilinan para ma-assess niya yung pasyente para malaman kung saan magandang dalhin o saan magandang konsulta. Forward po sa akin yung details ng pasyente. Tapos, papupunta natin ngayon kung ano sila, kung available. Pwede ba sila papuntahin ko dyan kay Dr. Pangilinan kung pwede para mas mabilis? Pwede rin po. Ano po ba si Doc Pangilinan ngayon? Tatawag. Pero QRT naman po natin wala na. Dahil doktor sige pa, kung mas maganda sa sir, papupuntahin ko na lang dyan sa City Hall. Sa QRT sir. Oo, para ma-assess yung pasyente kung talagang saan sa pwedeng dalhin, kung saan institusyon, kung sa mental ba o sa rehab. Para nabigyan ng lunas kung saan sa malulunasan. Sige sir, salamat sir. Tawag dala ko sir sa inyo ulit kung sakaling may mga tanong kami. Sige po sir, salamat po. Ganun sir, bali punta po sa Manong City Hall sa QRT. Sa QRT yung command center nila sa tabi ng bumbera, pagpasok ng kawyo. Tanong na lang. Doon natin yung clinic ng QRT. Ma-assess yung pasyente natin. Sabi po niya, di ba kalinga po ng pamilya. Yun nga, walang pamilya, paano yun? Yun nga po Yun din po yung kaya, di ba Kuya Kid, nag-okay naman nung nandyan. Ang ko kasi, concern ko, wala na talaga siyang makakasama ngayon kasi nga po yung kapatid, magtatrabaho na, alis lalayo po siya. Pero talagang number one talaga yung family. Ngayon, kasi lagi may kasama, may kausap, hindi nalulungkot. Wala ba kabarkada yan? Tahimik lang kasi. Kalungkulan natin sa... Kung ano naman... Wala ba TV? May TV na ako. Panooran, baka natin naiinip. May TV na ako Hindi mo siya naglilibot Minsan po, madalang po gamitin TV. Iniisip yata yung kuryente. Kasi yung pagka nagpupunta ako, yung electric pan, hindi man ginagamit Hindi, kaya po tinanggol ako sa saksak ng ulo. Nakakakain naman siya ng stock. Nakakain naman po minsan ayaw pong pumunta po kagamarin mo yan. Para ihiyak. Ako na pambili. Ako na po magbabayad. Bayad po ako. Puntayin mo na dito sa barangay. Dito, malagi may pagkain dito. Sa mga godom dito. Lapit lang na, tabid lang siya. Makakapila po. Kap, hindi kaya pwedeng parang bigyan niyo siya ng dito ka? Pwede. Bigyan siya ng task dito. Oo. At linis lang. Kasi para hindi siya naiinip. Para may kausap siya lagi. Dito, lagi may tao dito. Pwede naman. Hindi, kausapin mo. Pumasokin mo dito. Papuntin mo ako yun. Dito, libre kain dito. Ayun, tawagin mo daw sandali. Kung si Kap na pala tutulong sa atin. Araw-araw, nandito siya. Huwag doon siyang tanod. Para malibang siya. Huwag doon siyang tanod dito. Kap, thank you Thank you. At least yung... Pwede siya naiinip ba? Wala siyang pamilya. Dito, may pamilya siya rin.
Tinilabutan ako. Yung pinag-worry ko talaga yung kinakain niya. Eh, sinasama ko siya, ayaw eh. Eh, baka ho sa inyo magkaroon ng takot. Na, dito ka. Parang magkaroon ng maramdaman niya nga po yung pamilya. Oo. Tingnan ni, baka, tingnan lang natin. Kuya Kate, sige na. Maganda yung ni Cam. Pwede naman siya matulog yun. Talagang ano siya Wala. Pero ano mo naman ni Kuya Kate, para kasi yung dating kay Kuya Kate. Mas maganda po, hindi po mapapanuto po dito. Kahit ano pong gawin. Kasi hindi naman tatanggapin sa rehab yun. Kasi hindi naman pang rehab yun. Kung medyo pang mental hospital na yun. Hindi naman siya pang mental. Hindi naman siya pang mental. Basta pagka sa mental, interviewin ka rin. Pag in-interview ka, nakakasagot ka, bigyan ka ng reseta, gamot. Ay, okay ka pala eh. Hindi ka pang rito. Papauwiin ka, reseta. Kung inumin mo yung gamot mo, magaling ka. Kung inumin mo yung gamot mo. Ginagawa po namin nakaraan. Hindi ako magkapainom ng gamot, tabantayan mo rito. Pagka sa tatambay ako. Pag inumin niya yung gamot niya, ako abantayan ba ako magkapainom. Grabe naman. Para masiguro natin na nainom ng gamot para gumaling siya. Kasi kung di siya inom ng gamot, hindi talaga siya gagaling. Pero naman kahit manay makakais itong ganyan, pag hindi umiinom ng gamot, talagang lumalala. Pero pag ininom naman ng gamot, okay lang, magaling, normal. Kasi hindi naman ganun kalala yung mga sakit na ganyan. Curable naman yan, basta may proper maintenance ng gamot. Hindi yun naman malala. Nung nandun naman nung siya sa bahay Kap, nakakainom naman pag ako nagpapainom. Kaso ayaw po niya sa mama eh. Mas gusto po yung kung ano siguro ang nagagawa niya dito. Doon kasi may mga, siyempre bawal. Kaya kung sikap yung maging tatay niya muna sandali. At least may bata si si Kap. I-obligay natin sa kumain. Obligay natin sa guminom ng gamot. Kulang sa support system kasi. Kulang niya. Nasa family nga. Alam nagsasabi sa akin, nagpapaalala. Ganun. Kaya, nalala talaga pagka ganun. Sige na, okay. Ito po sasabihin ko sa inyo kapag po dito po yan, hindi po mag-ano, ganun po na uuwi po sa bahay. Sundo ko sila pasusundo. Kaya lang bakit yun? Sa akin po, nakakaya na po sa... Hindi, alam problema yan. Nakakaya na po sa taong barangay. Talagang mag-accept tayo ng effort talaga. Gusto nating matulungan. Tama. Pagka-sacrifice tayo lahat. Hindi lang collective effort to. Hindi mo kaya, hindi tutulungan namin. Sabihan natin, baka sakaling makinig sa akin. Ganun lang yun. Huwag ganun, ano magagawa? Tutulong-tulong tayo para gumaling siya. Para po sinakita ko po yung gagawin po nun eh. Hindi, try muna natin, baka sakaling mapekto. Kasi kung hindi matanggap sa rehab, hindi atanggapin nga, hindi naman pa-rehab. Parehab na po talaga. Hindi rehab, kung may mental na, hindi na sa rehab dadalhin na. Mental hospital na. Pangarap na po tayo kasi iba na po yung Hindi naman rehab lang. Nire-rehab lang kasi. Sumisigaw, umisa po sumisigaw. Hindi na parang hindi sa rehabilitation dadalhin na. Mental institution. Kasi nga, yung sakit niya, hindi naman pang rehab. Ang nire-rehab lang, drugs. Kung makikukorek pa pagka may activities kasi nga gawin doon, hindi naman nakayang gawin niya pagka hindi rehab ang sa mental rehab. Pero hindi dun sa drug rehabilitation. Kasi kapag po dito lang, kahit po matawag-tawag doon po sa kanya, hindi po titinan po yun. Hindi po natitinan po yun. Kahit po anong pira niyo po. So try natin, pabigyan mo ikaw, kasapin mo. Para malaman niya, bigaw sa lang trabaho dito. Para kahit pa paano nakakausap siya, nakakasama siya. Nakakakain sa oras.